Gandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, pag-uusapan natin, ito pong si Joke Prasco. Nakahapon binalita natin na hindi pumirma. Ngayon po, tinanggal na sa partido niya. Napakapikon mo naman, Martin. Hindi ka lang hindi lang pumirma sa manifesto, tinanggal yun na sa ano. Pero, grabe, no? Parang mga bata lang, ha? Hindi ka bati? Ganyan po, naku, napakahirap po palang maging mga leader na to, mga ano lang, no? Para mga isip bata. Hindi ka pumirma, tanggal ka na. Di ka namin bati. Okay. Pag-usapan din po natin, ito pong pauso. Gusto po nilang pauso na naman tong, alam mo, matindi paninira po nila kay BP Sara. Hindi po kasalanan ni BP Sara na nagsisip-sip sa kanya si Chis Escudero, no? Huwag niyo pong ibintang kay BP Sara yung hindi po, sabi ni BP Sara, gusto niya ng bloodbath, no? Hindi po yan kasalanan ni BP Sara. BP Sara pa rin kayo, sisihin nyo si Chis Escudero. Siya po ang hindi siya po ang nagde-delay. Hindi nga namin alam eh. Sabik na sabik nga kami. Gusto nga namin makita na mapahiya kayo ni Marcoleta eh. Gusto nga namin makita na tong mga prosecutor eh, mga mote, no? Sa kabibintang nyo sa media, kabibintang nyo sa gusto namin makita sa totoong buhay. Ngayon, nilubos-lubos na. Inunahan na naman si Tatay Digong. O, may nakita na naman akong paninira. Ha? Wala daw halos nagawa si Tatay Digong na flood control project. O, ibig sabihin, yung kasalanan na ni Marcos, 5,500 flood control, sinisisi pa kay Duterte. O, isa pang paninira nila. BP Sara, ang sabi nila, siya daw dahilan ng pagbe-break ng Uniteam. Buhay pa tayo, kailan lang? 3 taong pa lang nakakalipas. Ha? 3 taong pa lang ang nakakalipas. Kailan lang po yun? Ha? Tapos ngayon, sasabihin ninyo si BP Sara na may kasalanan ng lahat kaya nagkaroon ng break sa Uniteam. Si BP Sara na naman na may kasalanan kung bakit natalo pati alyansa. Utot nyo lahat. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin. Unahin na po natin si Diwata. Linggo naman ngayon, no? Grabe, galit na po si Diwata dito sa pambubuska ng napakagwapong Serendo. Eto po, ang sinabi ni Diwata. Grabe, naghamon po si Diwata ng palakihan. Ito po ang sinabi ni Diwata. Itong Rendon Labrador na to. Hindi, basahin natin. Itong Rendon Labrador. Lalaki sa lalaki tayo. Paramihan daw kayo ng lalaki. Rendon, paramihan daw kayo ng lalaki. Lalaki sa lalaki. Hindi ba yun ang meaning? Tuloy natin. Nakakatawa ang buhay. Masarap itong mga ganitong ano eh. Masarap. Masarap tong ganitong away, no? Yung isang aminadong badingdong at yung isang nagpapalaki ng katawan. Pero bago yan, meron muna dito. Ha?
Ano pangalan? Pasensya na po kayo. Ito po hindi nyo po mauunawaan tong problema ng bata na to. Ha? Hindi nyo po maunawaan yung problema ng batang to. Hindi ko kilala to, pero malamang artista to. Kung hindi artista to, ano to? Influencer ba tawag sa mga to? Ayan, no? Maganda nga naman yung bata, di ba? Ang ganda niya, oh. Pero naiiyak-iyak siya, oh. Nakakatakot i-face yung reality. What if talunan po ako sa buhay? Ito po mga problema ng mga bata ngayon. What if pretty face nga lang ako? Pinoproblema ng bata, Kunta. 13 anyos na lang yata itong bata na to. Ang pinoproblema niya, what if talunan talaga ako sa buhay? Sabi, nakakatakot i-face yung reality. What if talunan talaga ako sa buhay? What if pretty face lang ako? Yung mga hindi po yung mga hindi po makarelate. Iha, 13 anyos ka pa lang. Talunan ka na sa buhay. Ang ganda mo, Iha. What if pretty face lang ako? Ang payo ko sa'yo, Iha, para hindi ka maging pretty. Ganyan din. Ang problema niya, baka talunan daw siya sa buhay. What if pretty face? Una, enjoy mo yung pagiging maganda mo. Yung talino kasi. Yung talino, magbasa ka lang na magbasa, mag-travel ka na mag-travel, tatalino ka eh. Pero yung ganda, Iha, mahirap pag-aralan niya. Kahit na anong gawin mo, mahirap pag-aralan yan. Ikalawa, Iha, bata ka pa. Ang ganda-ganda mo. Hindi pa masusukat kung kailan ka matatalo o mananalo. Pag 50 anyos ka, balikan na natin si Diwata. Comedy to. Maganda yung Sunday natin, no? Katatawanan lang, yun. Ito po, gulat na gulat ako eh. Kung nabasa ko lang to na meme lang, yung sinabi lang, nabasa ko po kasi sa dyaryo. Sa Tribune, tapos nakita ko rin sa Inquirer. Grabe naman mga balita, no? Sabi ni Diwata, itong Rendon Labrador, ito Rendon, yan pala, inggitira ka. Rendon, inggitira ka. Hindi, ako lang po. Ako lang po nagsabi. Rendon, inggitira ka sa akin. Tuloy na natin yung totoo. Ito, Rendon Labrador, lalaki sa lalaki. Lalaki sa lalaki tayo. Gusto mo, palakihan na lang tayo ng pagkalalaki natin. Grabe, aray ko. Promeno naman kayo. Si Diwata, anak ng pupa, naghamon ng palakihan. Inggitira ka. Rendon, inggitira ka. Palakihan ng tip. Palakihan tayo ng nota. Sabi ni Diwata, palakihan daw sila ng nota. Hindi ko kasi alam kung tunay na lalaki ka. Daig mo pa ang bakla. Inggitira ka rin doon. Yan po mga binabalita ng mainstream media. Diwata, nagamo ng palakihan ng nota. Tameme ka. Wag naman ganun. Wag niyo pa usuhin yan. Logi ako dyan.
Matagal na kami hindi nagkikita ni Junjun ko. Walang ganyan. Si Diwata naman, pinapahiya mo naman kami. Ito naman po ang sinabi ni Rendon. Sumagot. Sumasagot ka pang inggitira ka. Kasi inyo na kayo, nalilibang talaga ako. Wala naman akong pinagtatawanan. Kaya lang nakakatawa, di ba? Only in the Philippines. Na yung, yung isang alam natin na badingdong, naghamon ng palakihan na nota. Sabi naman ni Rendon, dumidiskarte ka pa. Gusto mo lang yata makakita ng nota na may muscle. Diwata, no? Gusto mo palang makakita, ikaw no? Inggitira ka. Rendon, inggitira. Parang si Martin lang. Usapang bata na tayo ngayon. Parang si Martin lang. No? Nota na may abs. Mukha ni Rendon may abs eh. Okay. Nakakaawa to. Balita na po na tinanggal po sa partido. Kahapon lang binalita natin na ayaw pumirma ni Duke Prasco. Ngayon, ang tingin natin dyan, simula na po nung nakita na nila na talunan to si BBM. Napakaaga po, no? Yung mga hindi po naniniwala na yung mga congressman ay magbabaliktaran, eto na po yun, no? Simula na po. Akala nyo habang buhay na powerful. Sa totoo lang po, marami na naging powerful na speaker. Nariyan si Mitra, di ba? Tapos si Jody Venecia. Yan. Mga powerful na speaker yan. Yung hindi lang tumagal, yung taga Mindanao na si Alvarez. Pero okay po yun, no? Matatalino po yan. Ang ibig ko lang sabihin, mga kapatid, ito po talaga, no? Yung si Prasco. Siya yung may lakas ng loob. Ngayon, dahil dyan, pagpirma lang, hindi lang siya pumirma ng statement na sumusuporta pa rin kay Martin. Tanggal po siya sa partido. Yung NUP na pinamumunuan nito ni Congressman, hindi ko alam kung Congressman-elect ba to o nagpalit na sila ng anak niya na si Congressman Villapuerte, no? Unity President. Okay. Napakapikon nyo naman mga ano. Kaya anong uri parang bata? Alam na namin magiging style mo. Hindi ka nakarapat-dapat na maging national leader. Hindi lang pumirma, tinanggal nyo na sa mga partido. Anong uring partido yan? Bawal kumontra? Hindi nga kumukontra eh. Alam mo yun, nagpapapirma kayo na gusto nyo suportahan si Martin. Nung hindi pumirma isang member, tanggal agad. Ganun po kadiktador yung mga tao na yan. Ngayon, nagtataka kayo kung bakit nila dinidiktahan si Chis Escudero. Totoo naman, no? Umamin man at hindi yung mga si Escudero. Talaga naman ang ititira niya 2 araw, June 11. Ano pa pag-uusapan nyo? Mag-convene man kayo as korte. Impeachment court. June 11 tapos 13 tapos na pala sila. 2 araw lang. Sinadya yan ni Chis Escudero dahil sumisip-sip nga eh. Panahon na para sumipsip siya sa mga Duterte. Wala po kaming pakialam dyan. Ituloy nyo man yung impeachment o hindi, madidismiss lang din po yan. Ma-acquit din po si BP Sara. Mapapahiya pa kayo. Gusto nga namin eh. Gusto nga namin humarap yan sila Dilima para magkandangungu yan sa harap ni Marcoleta. Sa tingin nyo, hindi kayo babarehin ni Marcoleta? Biglang humusay po, no? Bilib ako rito sa mga
mga loyalista, sa mga dilawan at sa mga kakamping. No? O eto pa pala, yung isa, yung mga universidad. Kayong mga magigiting na universidad. Alam naman namin lahat kayo, alam nyo kung bakit? Lahat po kayo ay hawak na mga pari. Lahat po na nagsasalita ngayon. Kala nyo ang dami nila? Pari lang po yan. Ang Ateneo po pinatatakbo ng pari. Lasal, hindi ko alam, Lasal Brothers sa simbahan din, di ba? O San Beda ngayon. San Beda nga, pangalan na pangalan pa lang, santo na eh. Malamang pari din yan, kahit hindi ko alam. Malamang pari din po nagpapatakbo dyan. O ano pa? FEU. Pari rin ba FEU? Panay pari lang yan eh. Pinagbubulan nyo kami na kayo tinig ng tao, asan ng tao? May malaki na ba kayong rally? Asan na malaking rally nyo? Tao kayo ng tao, ang lahat ng tao gusto nila, ma-acquit si BP Sara. Mapawalang sala, kaya nga binoto yung mga pro Duterte. Oh. Kaya nga number 1 si Senator Bongo eh. Okay. Ngayon, hindi muna tayo, dito muna tayo, balikan lang natin si Prasco. Ganyan kapikuntong lintik na Martin na to. Mahirap po maging pinuno ng pambansa yan. Pag kumontra ka, tigpas ka kagad. Ganyan ang ginawa niya kay Marcoleta eh. Kumakampi lang kay BP Sara sa mga hearing. Hearing pa lang yan ha. Hearing pa lang. Tinanggalan na ng mga committee. Di ba? Akala nyo si Marcoleta tatahimik na dahil wala na siyang committee lahat. O ngayon, senador na siya. Pikon po. Once na kumontra ka, wala ka na sa kanya. Tatanggalin ka na ng partido. No ngayon, sabi ni Joke Prasco. Ako tatanggalan nyo yung mga congressman po. Ang mga tao sa tao yan, hindi po sa partido. Ilang palit na ba yan ng mga yan ng partido? Dating mga kakampi ni Duterte yan eh. Alam nyo ba yun? Dati lahat yan kakampi ni Duterte. Yung mga kakampi ngayon ni Martin. Duterte dati yung mga yan. Wala po yung partido pagdating sa mga congressman. Kabahan po kayo, Kabahan po kayo na nagbabaliktara na sila. Dahil, siyempre, kunwari ngayon, nag-iisip yung iba eh, tatanggapin ba natin pag bumaliktad? Bakit hindi mo tatanggapin? Ano sabi ni Joke Prasco? Sa mga susunod na araw, magsasalita siya bakit hindi siya pumirma ng pagsuporta kay Martin. May ibubulgar. Aabangan natin yan. Popcorn na naman tayo dyan. Sila po ang nagbubunyagan ng mga kasiraan nila sa isa't isa. Hindi natin kayo na kailangan yan. Sila po ang magsisiraan sa kanilang sarili. Si Chis Escudero, ano ngayon? Kung matanggal yan sa senador, wala po kaming pakialam dyan. Sabik din kami. Gusto naming mapahiya yan si De Lima at saka si Shell Jokno. Kala pwede ba nilang sabihin na anong gagawin nila? Yang mga congressman na yan, mukhang magagaling lang kasi kinukontempt nila lahat ng mga ayaw nilang sagot. Ayaw pa nilang sagot Ibig sabihin sumasagot yung mga tao. Ayaw nila yung sagot. Ikukontempt. Paano pa pagka kukontrahin kayo ng mga judge? Tandaan po ninyo, ang judge po rito, yung mga senador. Paano pag binalatuba kayo ni Congressman Marcoleta, ni Senador Marcoleta? Ano gagawin nyo? Magmamaktol kayo? Ikukontempt nyo si Marcoleta? Utot nyo. Wala kayong contempt power ngayon. Gusto nga namin yan eh. Kaano-ano ba namin yan si Chis Escudero? Tawag nga namin dyan, waiter eh. si Sara pa may kagagawan yan. Hindi po nag-uusap si Chis tsaka si Sara. Wala kaming pakialam dyan sa diskarte ni Chis. Dahil ang diskarte ni Chis, nanliligaw lang ng boto yan. Dapat tinuloy niya. Bakit kayo pumayag?
Tanong ko lang, ano na ngayon? Anong petsa na? Bakit kayo pumayag nung panahon na dinelay? Sabi, ados, di ba? Oh. Bakit kayo pumayag? Akala nyo kasi, kakampi nyo si Kiss. O, kayong mga kaparian. Ngayon, paano nyo mga universidad nyo? Pare-pareho kayong mga elitista. Huwag nyong hintayin na magalit sa inyo yung mga taong bayan. Na sinasabi nyong taong bayan. Baka magulantang kayo bigla. Kayo? Kakampihan kayo ng taong bayan? O, ito na lang. Huwag na dun sa mga kung ano-anong kalokohan ninyo. Si Grijaldo nakulong 6 na buwan. Dahil, ewan ko kung bakit siya kinontempt. Alam niyo po, may kasalanan ba si Grijaldo? Wala pong kaso yan. Wala pong sinampang kaso sa kanya. Pero dahil sa contempt power lang ng Kongreso, nakakulong po ng 6 na buwan. Tanong ko sa mga universidad na to, Ateneo, De La Salle, UP, wala kayong statement kay Grijaldo? Kinulong ng walang kaso? Kasi may tapauho kayo eh. Lahat ng anti-Duterte, ganyan. Okay lang sa inyo. Hindi, walang human rights si Grijaldo. Walang human rights si Tatay Digong. Walang human rights yung mga kalaban ninyo. Si Grijaldo ba kalaban nyo? Kernel ng pulis yun, no? Kinulong dahil hindi kursunada yung sagot. Yun lang. Nag-statement po ba kayo? May statement po ba kayong ginawa? Wala. Wala kay statement na ginawa. Kasi hindi naman Duterte ay pabor sa Duterte si Grijaldo. Hindi po siya pabor kay Duterte na Duterte tao siya. Pumapabor kay Duterte yung sinasabi niya. Taong bayan kayo, asan ang rally nyo? Pinatigil ni Kiss ng ados. May nagawa ba kayo? Statement. O ano na pala nyo sa statement nyo? Matatapos na yung Senado. Panay lang kayo statement. Wala na yan. Katatapos lang ng eleksyon. Binasura na yung mga kandidato nyo. Nakalusot lang ng mga paningit yung mga yan. Nakalusot lang si Keiko tsaka si Bam. Akala nila panalo na sila eh. Lalaya na si Grijaldo dahil matatapos na yung contempt power. Ang contempt power ng Congress hanggang sa existing lang sila. Matatapos na po yung 19th Congress eh. Matatapos na po yung 19th Congress. Okay, ngayon ano po yung bagong kwento nila? Kami magmumubon? Okay lang po kami. Kami ba may gawa niyang impeachment na yan kay BP Sara? Bakit mo kami pinagmumubon? Okay. Ang katotohanan po, may impeachment na po si BP Sara. Handa na po si BP Sara. Bloodbath nga eh. And si Chis Escudero nagpapalapad ng papel. Talo ka rin. Matatalo ka rin. Si Tito Soto sana hindi manalo. Okay. Ito po ang bago nilang pinalalabas, no? Ewan ko kung saan nila nakukuha tong kwento na to. Gusto nilang pasamain na naman si BP Sara at pabanguhin si Martin Romualdez. Nagkagulo daw yung unit team dahil sa ambisyon. Bago yan, no? Meron pa tayo isang balita. Umamin po yung si Imbornal girl, si Rosemary, na bumabatak. Bumabatak, meaning po nagdodroga. Ibang klase po yung gobyerno natin, no? No? Yung mga bumabatak, nagdodroga, nakatira sa Imbornal, bibiyayaan kayo ng 80,000. Pero, yung mga nagsusumikap, pamilyado,
na nakatira sa barong-barong na inuupahan pa niya. Pinagkakasya niya yung sweldo niya, maliit na sweldo. Walang tulong yung pamahalaan dahil mahirap. May trabaho ka eh. Mag-adi ka na lang, tumira ka sa may 80,000 ka. Yan ba yung gusto nyong mensahe? Yan yung problema pag yung gobyerno mo mahilig lang sa mga photo ops, mahilig lang sa mga tumitingin lang sa ano bang ngayon. Ano ba ang viral ngayon? Nakakahiya pati yung wala naman daw na ipatayo si Tatay Digong. Wala naman ba? Kasi naglilinis si Tatay Digong ng mga Estero, Ilog Pasig at Manila Bay. Pasimplihin nyo lang minsan. Di ba? Pasimplihin nyo lang minsan. Okay. Swerte ni Rosemary. Bumabatak. Hindi naman daw araw-araw. Siguro pag walang pambatak. Nakatira sa Imbornal, may biyaya ka. Ambasador pa yan. Ganyan po ang utak ng ating gobyerno. Ambasador. So, ang ibig sabihin po ng ambasador, yung ginagawa niya, dapat lang tularan. So, kayo po, bumata kayo. So, anong mensahe kung ambasador siya? Bumata kayo, tumira kayo sa Imbornal, magkakaroon kayo ng biyaya. Yun ba yung gusto nyong palabasin? Baka hindi normal kasi. Ganyan talaga pag hindi normal din yung... Okay, punta po tayo rito sa iba pang issue. Oy, congratulations po ha. Human trafficking and money laundering charges dismissed against KOJC. Doon po sa Van Nuys sa California. Congratulations po, nanalo po yung mga na-dismiss po yung kaso ng mga administrador ng KOJC dyan sa California. Congrats po. Ambassador eh. Thank you very much kay Vietcong. Di ko mabasa eh. Nagbigay sa atin ng 100 stars. Yan. May nagpa-star po. Okay. Sa iba pa pong balita, puntahan po natin yung iba pang balita. Ito po, JB Ejercito, nanghihinayang po sa dismayado at hindi na pagpatuloy ang railway projects ng Duterte admin. Hindi po na ipagpatuloy yung mga build program. Ngayon ka lang nadismaya. Believe din ako sa mga politiko na to no? Ngayong natalo po sa midterm election si Marcos, nadismaya kayo? Ha? Ngayon bigla niyong pinupuri yung build ni Duterte. Believe ka talaga rito sa mga politiko natin, no? Ha? Nanghinayang daw siya, sana tinuloy lang ni BBM. Sana sinabi mo yan, 6 na buwan pa lang si BBM, nagsalita ka na. 6 na buwan pa lang, sana sinabi mo, kayo po nagbibigay ng budget eh. Nakita ninyo, walang budget, hindi kayo umaangal. Nakita nyo, hindi na binadgetan yung Mindanao Railways, hindi ka umaangal. Malapit na yung 2020, tatakbo na naman kayo. Biglang kakampi na kayo ng Duterte ngayon. Biglang pupurihin nyo na, sayang kung tinuloy lang ni BBM. Di ba? Hindi ba dapat 6 na buwan pa lang nakita mo, wala palang budget. Wala tayong budget dyan sa mga infrastructure. Lagyan natin kaya. Hindi nyo inimbestigahan kung saan napunta yung mga pera natin. Ngayon nagsasalita kayo, nanghihinayang kayo. Malapit na kasi eleksyon, tatakbo na uli sila eh. Di ba? Tatakbo na uli, 2028 eh. Pantakbo na naman yan. Okay lang naman yung sinasabi mo, walang mali dyan sa sinasabi mo, JB Ejercito. Tamahan naman, yan yung sinasabi namin. Matagal na namin sinasabi yan, kaya ka namin binoto BBM. Ikaw lang ang nangako. Ikaw lang ang nangako sa mga presidentiables
na itutuloy mo yung mga proyekto ni Tatay Digong. Ang pinagtataka ko, bakit ngayon lang, JB? Di ba? Bakit ngayon lang? Ngayon, putya, nanghihinayang ka dahil hindi tinuloy yung ginawa ni Tatay Digong. Walang ano. Makikita nyo naman yan nung tinatalakay nyo yung budget eh. Walang budget para sa big infrastructure. Ang budget para, ang infrastructure project ay para lang lahat sa flood control. Ngayon kayo umaangal. Yung mga timing po ninyo. Doon kami namumblema kung 6 months pa lang si BBM, nag-ingay ka na. Ba, okay to si JB. Natalo sa midterm. The people have spoken. Tsaka kayo magkikibo na nanghihinayang kayo na hindi tinuloy ni BBM yung mga ginawa ni Duterte. Okay, ito po ang bagong litanya ng mga makamartin, no? Sabi po, Sara broke the unity team, all for her shortcut to power. Ang sinasabi po nila, kaya daw po, eto may tanong pa yan, no? Bakit daw galit na galit si Sara Duterte kay Martin? Ayan yung tanong nila, di ba? Ang sagot, sila din ang sumagot sa tanong nila niyan. Eto yan, sagutin natin, sabi nila. Si BP Sara at Martin ang pinagsasabong. Ayan. Pero siyempre, projection na to ni Martin na bakit si Martin ang target? Bakit galit bakit nga ba galit si Inday Sara kay Speaker Martin? Yan yung tanong. Ito po, kumakalat na po to sa mga, alam mo naman yan, wala naman sariling mga utak yung mga vlogger nila eh. Yan na po lalamanin ng mga vlogger nila. Mga kababayan, eto na, sagutin natin. Matagal nang, bakit galit na galit si BP Sara kay Speaker Martin? Ang sagot, gusto niyang shortcut sa pagka-presidente. Nakakatawa, no? Nakakatawa. Kauupo pa lang daw, gusto na magpresidente ni Inday. Tama naman na kauupo pa lang, gusto niya nang buwagin, pero hindi po si Inday. No? Hindi po si Inday ang nagbuwag ng unity team. Ang gusto po talaga ni Inday, matuloy ni Marcos yung mga pinangako nila. Partikular, yung itutuloy niya yung mga project, big project ni Tatay Digong. Yung kanyang mga build. Yun po pangunahin eh. Build, NTF-ELCAC, droga. Yan ang gusto ni Inday na ituloy ni BBM. At yan yung pinangako ni BBM. Pero sa simula pa lang, nakita na natin na walang balak si BBM na gawin yan, na ituloy yan. Pero itong mga tagapagtanggol ni Martin, sa simula pa lang daw, gusto nang umupo ni BP Sara. Sa simula pa lang. Talaga. Buhay kami niyan eh. Sa simula pa lang, eto po ang simula pa lang. Kung hindi nyo alam, tatay ni Sara Duterte ang dating presidente. Number 1 si Sara Duterte sa lahat ng survey presidential. Pinakamalakas na kandidato si Sara Duterte. Bakit niya pa hihintayin na magpresidente si Marcos kung gusto niya magpresidente? Bakit hindi na lang siya tumakbo? Bakit pinadaan niya pa na vice president siya pero kaya siya nag-vice president para pabagsakin niya si BBM? Hindi ba mas madali yung magpresidente ka? Presidente ka na agad? Di ba? Saan kalokohan niyo po kami papaniwalain na kaya tumakbo si BP Sara bilang vice president dahil gusto niya maging presidente? Simple lang po yan. Kung ambisyosa si BP Sara at gusto niya magpresidente, hindi kami nang hikayat. Hirap na hirap po kami na run, Sara run.
Kinampanya po namin, piranation namin si BP Sara, run Sara run. Ang gusto ni Sara Duterte, tumakbong mayor ng Davao. Gusto niyang tapusin yung nasimulan niya sa Davao. Pero makukulit kami, run Sara run kami ng run Sara run. Pinagbigyan kami, yun yung compromise niya. Sa tingin nyo ba hindi mananalo? Sa tingin nyo ba hindi mananalo si BP Sara kung siya ang tumakbo? Panalo yan. Yun na nga po, yung yung hindi siya tumakbo bilang presidente, ibig sabihin hindi siya atat na atat. Binabaliktad nyo pa eh. Si BP Sara pa yung atat na atat eh. Sino ba nanira kay BP Sara? Sino ba Sino ba yung nagpanukala na 125 ginastos ng 11 days? Wala pa pong isang taon si BP Sara, siniraan nyo na. Alam na ng mga Duterte yung susunod. Pero ganun pa man, kampi pa rin si BP Sara. Hindi niya pa rin iniiwan si Marcos. Eh nung binabastos na siya, tinatawag na siyang pusit. Tinatawag na siyang pusit. Tapos, inaakusahan na siya ng kung ano-ano. Eh, hindi na maganda yun. Nag-resign na siya sa DepEd. Winawalang hiya nyo si BP Sara eh. Gusto nyo, unit team pa rin? Sino ba una na nahira? Kay BP Sara. Sino ba nag-imbestiga ng confidential fund? Di ba yung mga congressman? Wala kayong, pati pagbibintang nyo, walang katuturan. Ayan po, ang dami pong post na tungkol po sa galit na galit daw si BP Sara kay Martin. Bakit kay Martin? Bakit hindi na lang dumirekta? Kung talaga ambisyon niya, ay presidente, bakit dadaan pa siya kay Martin? Bakit hindi nilang niya unang tinira kagad si Marcos? Una niyang tinira si Martin eh. Tandaan niyo si Martin tsaka si Ko. Bago si Marcos. Kasi daw, sabi nitong mga nagpanukala na siya yung nagbumiyak sa unit team. Dahil dadaan daw siya kay Martin bago niya mapabagsak si Marcos. Talaga? Vice President na siya. Ang alam ko, mas mataas yung Vice President kaysa sa Speaker eh.